Bayan, ha? Huwag po kayong magalit kasi mismo, ito, i-content ko mga kababayan, huwag nyo pong awayin si Imee Marcos. Bakit? Si Imee Marcos po kasi, mayroon na namang sinabi. Kung naalala ninyo noon, ang sabi ni Imee, tad-tad sa kaso si Sara. Imposible daw na makalusot pa, wala naman daw lusutan. Kasi nga maraming kaso na nakapending, nakapila. Kaya hindi daw lulusot si Sara. So ngayon mga DDS, magagalit na naman kayo. Sorry na lang, hanggang comment section lang kayo. Ito mukhang to, galit kayo. Kasi bakit? Bubo kayo pero hindi kayo bungol. Ito, ipaparinig ko ulit mga kababayan. Alam kong bubo kayo pero hindi kayo bungol. Pakinggan ninyo si Manang Imee. Si Sara Duterte daw, mga kababayan, dati nasa ilalim ng listahan na arestuhin ng ICC. Pero ngayon mga kababayan, imuna na daw. Si Sara daw ngayon ay top priority na aarestuhin. Ito mga DDS, alam kong bobo kayo pero hindi kayo bungol. Pakinggan ninyo Pakinggan nyo si Manang Imee. Manang Imee, ganda ng hair doon. Ganda kilay na. Parang mangga. Ito na. A draft was mooted involving a warrant of arrest of 5 police officers including Senator Ronald Bato de la Rosa. Of late, there has been a rumor, once again, that the Vice President will in fact be issued by the ICC a warrant immediately. So, alam natin na si VP Sara ay nandun sa listahan. Pero alam ko na nasa ibaba siya, no? Dun sa mga pinangalanan. Ngunit, pakinggan ninyo alam daw ni Senator Imee Marcos ni Manang M na si VP Sara daw ay nasa panghuli, nasa ilalim na listahan. Ayan. Honey Babe, maraming salamat sa yung 500 yen super sticker. Thank you so much. Oy mga DDS alam ko na bobo kayo pero hindi kayo bungol. Hindi kayo bulag. Kita nyo si Manang nagsasalita? Ang sabi niya, alam ninyo, alam ko na si VP Sara nasa ilalim ng listahan. Pero ngayon, may nagbago. Ma'am Selpa Glory, maraming salamat sa yung $20 super sticker. Thank you so much. Kita ninyo, mga kababayan, kapag magaling tayo maghatid ng balita at mag-react, maraming nagpapalipad, maraming nasasayahan. Samantalang yung mga DDS na bobo, pero hindi bungol, nagpakabungol kasi mangmanga, di ba? So, pakinggan ninyo sabi ni Imee, dati si Sara nasa ilalim ng listahan. Sa madaling salita, panghuli dapat na arestuhin. Pero, nagbago. Alam nyo naman na si Manang Imee. Maraming radar to. Sa Bisaya pa, mataas ang intel. Ano ba ang intel sa Bisaya? Mataas. Malayo ang nararating ng intel ni Manang. Sa Bisaya pa naman yung intel tinggil. Pag sinabi nating mataas ang intel, mahaba ang tinggil. Intel, di ba? DC Vlogs. Ba't tatawa ka DC Vlogs? Eto, si Manang Imee nagsabi, nag-iba na daw ang ICC ngayon. Dati daw, ang pangalan ni Sara, nasa katapusan daw ng arrest warrant. Ngayon daw mga kababayan, nauuna na. Pakinggan nyo Ilang araw nakalipas, may mga report na siya na ang uunahin. Ano mga kababayan? Si Manang Imee yun, nagsasalita. Ilang araw na mga nakalipas, siya na daw ang uunahin. Sasabihin ninyo sa akin ngayon, sinungaling si Manang Imee. Si Manang Imee nagsasalita. Hindi ako nagsasalita dyan. Ilang araw na mga nakalipas, si Sara na daw yung uunahin na imbes nasa sa ilalim ng listahan. Alam niyo yung mag-a-apply ka ng pagiging seaman, yung sasampa ka sa barko, imbes na nasa ilalim ka, pagbigyan mo ng padulas yan, mauuna ka sa listahan. Alaka, mga kababayan, si Imee Marcos na nagsabi, hindi galing sa akin yan. Kay Imee Marcos yan. Kita nyo naman, narinig nyo naman. Alam ko naman mga DDS na bubo kayo, pero hindi kayo bulag, hindi kayo bungol. Kita nyo mga DDS? Ulitin ko, magalit kahit sa magalit, wag sa akin, kay Manang. Eto.
that first of all, several weeks ago, a draft was mooted involving a warrant of arrest of 5 police officers, including Senator Ronald Bato de la Rosa. Of late, there has been a rumor, once again, that the Vice President will in fact be issued by the ICC a warrant immediately. So, alam natin na si VP Sara ay nandun sa listahan. Pero alam ko na nasa ibaba siya, no? Doon sa mga pinangalanan. Ngunit, ilang araw nakalipas, may mga report na siya na ang uunahin. Ang galing ni Manang Amy, no? Actually, maraming mga radar yan. Mataas ang radar ni Amy. Naalala nyo na mayroon daw mga tinanim na missile, no? Para, 21 ka missile daw na nakatutok sa Pilipinas. Para in the end of the day, kung ano mang mangyari, mapupulbo daw talaga agad tayo na natatakot daw si Manang Amy. Kasi according sa kanyang intel, no? Sa madaling salita, ang intel kasi sa Bisaya, tinggil. Sa Tagalog, intel, yun yung parang sources. Yeah? Dati daw si Sara, kulilat, ngayon top-notcher na. Panis, di ba? Ma'am Julie Ishida. Kita ninyo, mahaba kasi yung intel ni Amy. Sa sobrang haba ng intel ni Amy, haba ng intel, nalalaman niya. Sunod dito mga kababayan, napanood yun na ha. Ito pa yung isa. Manggagalaite. Yung mga DDS, mga kababayan, alam ko naman na bubo kayo, pero hindi kayo bungol. Ito pa, mga kababayan, pakinggan nyo si Amy, ha? Ang katotohanan ay maraming kaso nakapila kay VP Sara, no? Ang dai-dai niyang kaso at hindi natin masasabi na kumbaga walang accountability. Marami pa rin pananagutan kasi ang dami pa rin kaso. Nakita naman ninyo sa COA, isang katutak pa ang kaso sa COA, disallowance regarding the confidential funds, nakatenga pa rin yan, on appeal before COA Commission. May 3 petisyon tungkol sa confidential funds sa Supreme Court. So tuloy-tuloy pa rin yan. Tapos may COA proceeding sa 2023 confidential funds about OVP, pati na rin ang DepEd. So hindi kumbaga makakaligtas kung may anomalya man. Talagang maimbestigahan to ng todo-todo. Ang katotohanan, hindi makakaligtas kung may anomalya man. Talagang maimbestigahan ng todo-todo. Si Manang Amy nagsabi niyan. Mga kababayan, tad ng kaso. Ay, Diyos ko po. Mga kababayan, walang lusutan, sabi ni Manang. Ayaw ko na makipag-away sa mga bobong DDS. Alam ko naman bobo kayo, pero hindi kayo bungol. Mga DDS, di ba? Alam kong bobo kayo, pero hindi kayo bungol. Kita yung mukha niya, haba ng baba, di ba? Rinig nyo naman yung sinabi niya. Bobo lang kayo, pero hindi kayo bungol, hindi kayo bulag. Tanggapin nyo yan. Sunod. Ito na, mga kababayan. Naku po. Ano ba to? Sino ba yung naghahanap kanina ng topic daw flood control? Ito. Flood control, nag-aatat-atat kayo dyan. Bibigyan nyo pa ako topic. Ito na.